Hindi pa nakikita ng gobyerno ang pangangailangan na magkaroon ng mass repatriation para sa mga OFWs sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, pinag-iingat ng gobyerno ang mga kababayan natin sa gitnang silangan sa Asia at na sumunod sa mga protocol ng kanilang host countries sa gitna ng kaguluhan. Narito si Alvin Pelobello para sa report. Sa gitna na nagpapatuloy na pag-atake sa pagitan ng US, Israeli military forces at ng Iran, nagbabala ang gobyerno ng Pilipinas sa mga overseas Filipino workers sa Middle East na sumunod sa mga safety protocols ng kanilang host country. Pero sa kabila ng maraming Pilipino sa Middle East na nagpahayag na makauwi sa Pilipinas, sinabi ng Department of Migrant Workers na hindi pa kinakailangan ng mass repatriation dahil sa sitwasyon ng mga paliparan bunsod ng mga airstrike na nangyayari sa gitnang silangan. Generally, their conditions are safe, stable in the sense that, as I said, their host countries have been providing the necessary services and protections to them. I mean, it's their life, the level of normalcy is still there. Kasalukuyang inaayos na raw ng gobyerno ng Pilipinas sa mga posibleng paraan ng paglilikas sa mga Pilipino sa gitnang silangan na humiling ng repatriation. Kabilang kasi sa mga isinasaalang-alang ng pamahalaan ang ligtas na paglilikas sa mga Pinoy. Una nang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa mahigit 1,400 na mga Pilipino ang humiling ng repatriation dahil sa pagpapatuloy ng giyera sa Middle East. But rest assured, together ang instruction ni Presidente, work with the DFA, work with the DND, work with local authorities, host country authorities to get this done. So, we're doing that at the moment, okay? Samantala nangako naman ang gobyerno ng Israel ng lifetime support sa pamilya ng nasawing OFW dahil sa airstrike na tumama sa Tel Aviv. Pansamantalang nagbukas ang ilang paliparan sa UAE, pero ayon sa Consulate Office ng Pilipinas sa Dubai, kinakailangan pa rin daw ng iba yung pag-iingat dahil sa patuloy na palitan ng mga pag-atake ng US-Israeli military forces at ng Iran. That's as far as I go muna, okay? But rest assured, we're working with the repatriations. Now, we also know that certain international airlines, especially in UAE, have started resuming their flights, right? Etihad and Emirates. So, we are also coordinating with these two airlines along these lines. Marami pa rin sa mga paliparan sa gitnang silangan ang kanselado ang mga flights dahil sa seguridad ng airspace. Kabilang naman sa tinalakay sa naging executive meeting ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulo ang direktiba ng punong ehekutibo, proteksyon at livelihood para sa mga OFW na apektado ng sigalot sa Middle East. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.